Hello guys, good morning. How have you been? So wala sa plano na i-record ko ang procedure na gagawin ko ngayon dito. Pero naisip ko lang na baka merong ilang sa inyo na nag-aalaga din ng turkeys, guinea fowls, or chickens, or any poultry species na maaaring may complicated na case ng mycoplasma or coryza at hindi alam kung anong gagawin. Minsan kasi may nagtatanong sa akin na kung ano daw ang pwede pang gawin dahil isang linggo na nilang ina-antibiotics yung kanilang alagang poultry animal pero hindi pa rin nawawala yung kanyang coryza, mycoplasma o yung kanyang sipon. So ito ngayon yun ang sasagutin ko ngayon sa video na ito. What I'm holding here is a broad-breasted turkey. Specifically, it's a Nicholas White. Ayan. So, meron itong complicated na mycoplasma. Maaring complicated mycoplasma or infectious coryza. Ano ba itsura nun? So, if you haven't noticed yet, yung kanyang kanang bahagi ng kanyang pisngi, ayan, maga, embossed. Humupa na nga yung pagkaka-embossed na ito, maga niya, dahil gumamit na ako ng syringe kanina to suck out yung sipon niya dito, yung liquid niya, no? So ganun ang ginagawa ko doon sa mga may complicated cases of mycoplasma or coryza. Now, how do I know kung complicated siya na mycoplasma or infectious coryza? Paano ko nalalaman na mas seryoso ito kumpara doon sa klase ng mycoplasma or infectious coryza na nakukuha sa 5 hanggang 7 araw na antibiotics? Ito kasi, ayan, nagpremoxil na ito ng 7 days. Sunod-sunod yon, no? 7 straight days. Pero hindi umuhupa yung kanyang mycoplasma, no? Ngayon, kapag hinawakan mo siya, mararamdaman mo naman yung difference ng temperature niya kumpara dun sa temperature ng mga kasamahan niya doon, Nicholas White din. Mas mainit ito, no? Yung temperature niya kumpara dun sa iba. So hindi lang base dun sa temperature, hindi lang sa temperature binibase kung complicated ba siyang case ng coryza or mycoplasma, kundi pati na rin dun sa nakikita nating mga symptoms ng kanyang sakit, no? So isang linggong gamutan na, isang linggong wastong gamutan, pero hindi pa rin siya nakaka-recover. Pagka ganon, gumagamit na ako ng Spectromax o yung dating L-Spec. Ayan, so ito yon, na. This is not a sponsored video. Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko. You can buy this one sa akin, kay Alpha Adventure Farms. You can buy this one online, pwedeng pick up in or ipa-deliver at the buyer's expense, no? So paano? Una, sabi ko nga sa inyo kanina, gumagamit ako ng malinis na syringe, yung 1cc. Ayan. Ito. Ginamit ko na kanina ito. And then sinak ko lang, sinak. Ibig sabihin, let me show you, na. Ginawa ko na kasi kanina para hindi masyadong mahaba ang video, tsaka yun nga, wala naman sa plano ang pagre-record nito, pero naisipan ko lang. Yan, itutusukin mo lang doon. And then kunin mo yung liquid, imamassage mo, no? Ayan. So tanggal na yung liquid. Minsan kasi hindi nakukuha doon sa minamassage mo lang, tapos sinusungkit mo doon sa kanyang ngala-ngala, yung sipon na lumalabas, no? Ayan. So meron pang konting natira, yun ang kinukuha natin ngayon. So imamassage mo lang habang nakapasok yung karayom, yung syringe dun sa kanyang lumulobong bahagi. Ayan. Pagka satisfied ka na, tingin mo nakakuha mo na majority yung liquid dun sa kanyang pisngi na baga, one time use lang yun, ha. Pagkagamit ngayon, huwag nyo i-recycle kinabukasan, no? One time use lang yun. Otherwise, balik-balik nyo lang yung bacteria, no? So ngayon, may chance na dudugo. Halimbawa yan, no? Siyempre, tinutusok natin, di ba?
Pwede yung punasan mamaya, meron akong basahan doon, yun ang pampupunas ko mamaya. Malinis na basahan, ano? Hindi yung basahan na hindi na nadidisinfect. So ngayon, ito itsura ng Spectromax, no? Nakasilyan kanina, tinanggal ko na lang. 10 ml ito, no? Bakit ito yung pang last resort ko? Bakit hindi ito Antimano ang ginagamit ko? Kasi this one, Spectromax, yung dating L-Spec, is relatively more expensive than yung mga tablet or water soluble na powder na broad spectrum antibiotics kagaya ng amoxicillin o kaya yung Premoxil, no? Mas mahal ito. Syempre mas mabilis yung ano to, quick acting kasi ito sa ini-inject siya, no? Kumpara dun sa water soluble, oral yung administration. So mas mabilis ito. Ngayon gusto nating idaan doon sa hindi ganun kabilisan ang epekto dahil gusto nating makatipid kahit papaano. Now, hindi ba pwedeng yun kaagad ang i-inject natin? Kapag may cases tayo ng mga sipon, mycoplasma or infectious coryza sa mga poultry species natin, pwede naman, no? Kung kakaunti lang, pwedeng yun naman kaagad, Spectromax kaagad ang inject natin, or kahit marami yan, basta kung hindi mo iniinda yung budget allocation for that medication, why not, no? Personal decision na ng bawat farmer yon. So ngayon, gaano karami ang ilalagay sa 1 cc or 1 ml na injection syringe, no? Gaano karami? So ugaliin natin na magbasa ng mga nakasulat sa container ng gamot na binili natin, whether karton yan, plastic bottle, or babasaging bote, kahit anumang container yan. Nasa hinahawakan na natin ang kasagutan doon sa madalas na itanong ninyo na gaano karami ang ibibigay. Diferensyang babasahin na lang talaga natin, ha? So dito nakasulat naman doon sa label neto dito sa loob na kapag stag pa lang or bata-bata pa lang yung manok, halimbawa, no, pulet pa lang siya, kakirel pa lang siya, mga less than 3 months, ganyan, 0.5 ml, no, yung ibibigay. Kapag mature na siya, breeder age na siya, let's say 5 months and above, sa akin ganun ginagawa ko, no, less than 5 months binibigay ko 0.5 ml, higher than 5 months 0.8 ml sa mga poultry species. Now, pwede rin kasi ito sa mga baka, kambing, baboy. Nakalagay naman dito kung para sa anong hayop po pwede. Tsaka obvious naman, ayan ang mga picture, oh, no? So wag na kayong maghanap ng halimbawa unggoy dahil wala naman drawing ng unggoy dito, no? So doon natin nalalaman kung para sa aling hayop ang binili nating gamot. Yung dosage, ulitin ko, nakasulat na yan doon sa container. So ngayon, since itong hawak kong Nicholas White ay nasa 5 months old na to, 5-month-old Nicholas White na to, 0.8 ml ang ibibigay ko. Ayan, no? Next, gaano katagal? Once a day ba to? Twice a day? Thrice a day ba to? Gaano katagal? 1 linggo ba to? 3 days? 7 days? 5 days? Nakasulat din doon sa label, no? Ayoko na lang spoon feed sa inyo kasi baka mamaya narinig ko na doon sa kay Alpha Adventure Farms, ba't pababasahin? Paano kasi ganito yan, paano kung 6 months from now binago na ng manufacturer yung administrative instructions niya, hindi ka nagbabasa, di luma pa rin, no, yung sinusundan mo nun na administrative instructions. Kaya ina-advocate ko na ugaliing, no, make it a habit na maging palabasa tayo ng mga administrative instructions sa mga gamot na binibili natin. Okay, baguhin man yung manufacturer yung kanyang administrative instructions, i-updated tayo. So ngayon, yung gamutan dito, ayan nakalagay dito, ano,
Yung gamutan dito 5 days. Kasulat naman dun sa loob. 5 days. 0.8 cc or 0.8 ml once a day for 5 days. Baka may magtanong, anong oras? Walang striktong oras ng pag-a-administer nito. Pwedeng sa umaga, tanghali o sa hapon. Depende sa kung kailan kayo available. No? Basta kailangan dito consistent yun, 5 days. Halimbawa, no, sa mga tao kasi, pagka sinabi ng doktor na mag-antibiotics tayo, karaniwan ang ugali natin, halimbawa, gumaling tayo sa ikatlong araw, nag-antibiotics tayo, tao, no? Tinitigil na natin ang pag-antibiotics, pero kahit na nakalagay sa reseta ay 7 days. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yun. The same is true for humans. What's true for humans is also true for animals most of the time. So kailangan sundin natin yung 5 days na yon. Kunyari on the 3rd day, umukay na to, no? Kailangan continue pa rin natin yon for 5 days kasi yun ang pinag-aralan at yun ang nakitang effective na pamamaraan ng pag-a-administer ng gamot na ito. So ngayon, narinig nyo na yon. Saan ngayon itutusok to? Ipapainom ba to? Sa paa ba? Sa petso? O saan? Nakalagay na din dito sa box na to yung administrative instructions kung paano ito, kung ano yung route of administration. So nakalagay doon ay intramuscular. So i-inject ko to sa petso. Okay. Kung bago-bago pa lang kayo sa pag-i-inject, no, hindi pa ninyo gamay, mas maigi kung may kaantabay kayo, no? Ayan, malalakas kasi itong mga Nicholas White dahil malalaki sila, ano? So i-inject ito sa kanyang petso, no? Mas maganda kung pasalaksak yung pagkakatusok ninyo at hindi pag ganon, ano? Lalo na kung mahaba yung syringe na ginamit ninyo. In this case, kahit diretso ko siyang i-administer, 1 cc lang naman ang syringe no? So hindi yan tatagos dun sa kanyang intestine. Hindi, yun sa kanyang mga internal organs, ano? Pero bilang practice ko na, no? Whether 10 cc or 1 cc lang yung gamit kong syringe, puro pasalaksak ang nakasanayan ko dito sa kanyang petso, ano? Ayan, intramuscular. So inject na natin. Tapos ginagawa ko, minamassage ko yan, no? Para maiwasan yung mga gamot na trap. Minsan kasi bumubukol-bukol yun, no? Hindi pala nag-penetrate. So mamamassage lang natin yan. So okay na. Na-inject na natin ng 0.8 cc na Spectromax L, yung dating L-Spec, itong Nicholas White. So bukas ulit niyan, 6 na beses pa ang gagawin ko. I-injectan siya ulit, 0.8 ml ulit, for the next 6 days, 7 days na for the next 4 days, 5 days na gamutan ito, no? So 5 days. So ganun lang. And based on my experience, by the way, hindi ito yung first time na gumagamit ako ng Spectromax L na dating L-Spec. Nabanggit ko na yan sa mga luma kong videos many years ago, na ginagamit ko na ito matagal na. So effective siya, no? Effective siya. And what do you expect? Mas mahal ito kumpara doon sa mga water soluble powders na antibiotics. Okay? So kung gusto niyo bumili ng Spectromax, bisitahin niyo lang yung link na nasa description ng video na to, or rumekta na kayo dyan sa website ni Alpha Adventure, alphaadventure.com. Tapos click niyo yung shop, tapos may medicine na category doon, product category. Click nyo yun, makikita nyo yung Spectromax L. Okay? So sana may natutunan kayo ngayon sa aking binahagi, base sa aking pag-aaral sa animal science and experience as well. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.